burdens and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Having trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church Online Prayer Covenant. Samahan niyo po ako sa mga talata na ating pagbubulay-bulayan na matatagpuan sa Awit, Kabanatang 32, mga talatang 1 hanggang 6. Mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad na rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi pinaratangan sa harap ni Yahweh, hindi siya nalinlang o nanlinlang. At nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan, wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog na natuyo sa init ng araw. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Kaya't ang tapat sa iyo ay dapat manalangin. Sa oras ng kagipitan, ikaw ang tawagin. At sa bugso ng bahay, di sila aabutin. Ang mga talata pong ito mula sa Aklat ng Awit sa Kabanatang 32 sa mga talatang binasa po natin ay sulat po ni David, si Haring David. Isa rin po siya sa kinikilala natin na salmista o tagapagkatha ng mga salita para sa pagsamba, pagpupuri na ginagamit po ng Israel sa kanilang pagsamba sa Panginoong Diyos. At dito po sa karanasang ito ni David ay meron po siyang kasalanan. Bagamat hindi binanggit kung ano po yung kasalanan na yon, pero meron po tayong mga nalalaman na ilang mga karanasan sa buhay ni Haring David na siya po ay nagkasala. At ano nga po ba ang damdamin o saloobin o nararamdaman ng isang taong nagkasala at lalong-lalo na hindi pa umaamin o tumatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos? At nakikita po niya sa kanyang sarili din na kailangang lumapit sa Panginoong Diyos dahil ang Panginoong Diyos pa rin ang higit na makapagkakaloob ng tunay na pagpapatawad. At magagawa o mangyayari lamang iyon kung iyong ipahahayag o sasabihin
ang iyong nagawang pagkakasala, pag-amin at pagsasabi ng kasalanan sa Panginoon. Nakita niya rin sa kanyang buhay bilang isang taong nagkasala na talagang sa bawat araw na pinagdaraanan niya, ramdam niya yung pagdurusa, maaaring inuusig siya ng kanyang konsensya. Wala pong perpektong tao. Lahat po tayo nagkakamali, nagkakasala, at lahat po tayo ay nangangailangan din ng pagpapatawad mula sa Diyos. At sa nagawang iyon na pagpapatawad na naranasan niya mula sa Diyos, ay nagkaroon ng kagaanan ng kanyang damdamin. Kaya't nagpatuloy siya na namuhay ng mayroong kapayapaan, may kagaanan sa kanyang kalooban. Tunay nga po na mahirap aminin, tanggapin na nagkakamali, nagkakasala po ang tao, at sa pamamagitan po ng kanyang paghingi ng tawad, lalong-lalo na sa Diyos, ay tunay na mararanasan yung kapayapaan ng puso at ng kalooban. At ang Diyos naman po ay laging nakahanda, nakalaan na tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Kung tayo lalapit, hihingi ng tawad at aaminin ang ating mga pagkakamali. Napakaganda po siguro ng buhay na alam mo na wala kang inuusig na konsensya, na alam mo na may kapayapaan ka sa puso, na wala kang kinakatakutan, inaalala sa kahit saan ka magpunta dahil payapa ang kalooban mo sa biyaya ng Diyos na naturoon yung pagpapatawad sa anuman yung kasalanan na nagawa at nakalipas na at kailangan ng tapusin, tuldukan at magpatuloy sa buhay na mayroong pag-asa at kapayapaan. Nawa ay patuloy na maranasan ng maraming mga mananampalataya o maging sa mga hindi pa mananampalataya yung pag-amin sa kasalanan sa harap ng Diyos at naroroon palagi ang biyaya ng Panginoon upang magpatawad at mamuhay sa buhay na malaya, pinalaya na ng pagpapatawad ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya dumating ang Panginoong Hesus sa ilang araw na ating paghahanda ay aalalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na namatay doon sa krus bilang pagkakaloob niya sa atin ng kanyang pagpapatawad at pagpapanumbalik ng ating kaugnayan sa kanya bilang ating Ama na nasa langit. Kaya mga kapatid, nawa ay patuloy nating maranasan yung pagpapatawad ng Panginoon sa buhay natin at mamuhay tayo sa buhay na mayroong kapayapaan sa biyaya ng Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos na patuloy na nagkakaloob minsan pa sa amin ng kalakasan ng buhay ng paglago sa aming pananampalataya sa pamamagitan ng inyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na walang kapayapaan ang patuloy na namumuhay sa kasalanan, namumuhay, Panginoon, sa buhay na hindi ayon sa inyong kalooban, O Diyos. Panginoon, dalangin ko po sa naabot ng tinig ng mensahe na ito, nawa ay patuloy po kaming lumapit, dumulog sa inyo, Panginoon, na naroroon palagi ang paghingi po namin ng pagpapatawad at ng maranasan namin ng kapayapaan sa aming puso at isipan mula sa inyo, Panginoon. Samahan niyo po kami, O Diyos, at tulungan niyo po kaming mamuhay sa gabay ng inyong mga salita, Panginoon. Wala pong kasalanan na maliit o malaki, lahat ay pantay-pantay sa inyo, Panginoon. Ano man ang mga nagagawa po naming pagkakamali. Salamat po, Ama, sa biyaya ng pagpapatawad mula sa inyo sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. Pinagpapala, sinasamba at tinadakila namin ang inyong banal na pangalan sa umagang ito. Samahan niyo po kami minsan pa sa araw na ito, gabayan at ingatan po kami ng banal mong Espiritu. Sila na naaabot ng tinig at ng mensahe na ito, patuloy na maghari ang pag-ibig, kapayapaan at ang pag-uunawaan sa loob ng kanilang mga tahanan na kinabibilangan. Dalangin po namin, ipinagpapasalamat ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ito po ang aming samo at dalangin. Amen.